Hello! Kumusta po kayong lahat? Linggo na naman. Isip na naman tayo mga nanay kung anong pwede nating i-ready pambaon ng mga bata. Since ito lang naman ang time natin para mag-prepare. So naisip kong i-share sa inyo kung paano ako gumagawa ng siomai. Nire-ready ko na po kasi ito. Pini-pre-cook ko na po for Sunday para may baon sila from Monday to Friday. Bali, ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung recipe ko for siomai. Tara po! And here's the ingredients that we need. Kailangan lang po natin dito, mag-ready lang po tayo ng 1 kilograms ground pork. Yung piliin po natin sa pork, yung may medyo konting taba. Para mas, pakita ko lang po ng malapitan. Yan, ganyan po. Medyo may taba po ng konti yung ground pork po natin. Tapos, meron po tayo ditong 2 pieces eggs. Meron din po tayong 1/4 cup na all-purpose flour. Ginagamit natin ito para hindi dayain yung ingredients, kundi para maging binder. It will set as a binder. Kailangan po natin ng 1 cup na ground sibuyas. Hindi ko na po pinakita sa inyo kasi alam ko na kayang-kaya nyo nang gawin yan. Meron din po tayo ditong at least 1/4 chopped, o pwede rin kayong shrimps peeled and then chopped. Pwede rin nyo pong gamitan ng processor kung meron po kayo sa bahay. And then meron na po tayong 1 teaspoon of salt. Meron po tayong 1 teaspoon of black pepper. Meron po tayong chicken powder, at least 2 teaspoon. Optional lang naman po kung gusto nyo maglagay. Ako kasi yan ang mas nagpapasarap ng siomai. And ito po yung ating 2 teaspoon of salt. Sugar. And ito rin po yung ating 1 tablespoon of oyster sauce. So, actually, yung ating shrimps dito, pwede naman kayo maglagay ng chopped carrots. Minsan lang pag medyo mura yung shrimps, nag-optional ako ng shrimps. Okay? So, start na po tayo. So, napakadali lang po ng procedure na ito. All we need to do is to dump in lahat ng ingredients into the bowl. Yan. So, ilagay lang natin yung sibuyas. Ilagay po natin yung shrimps. Ilagay po natin yung salt. Meron po tayong pepper. Okay. Meron din po tayong yung chicken powder and your sugar. Okay, next is ilagay po natin yung 2 pieces of eggs. Right? Yeah, so, napakadali lang po. Hindi po natin kailangan yan. So, ito yung ating magiging binder. So, mamaya, i-mix ko lang po muna. So, sa bahay-bahay lang naman, pwede po nating ako lang kasi gumagamit lang ako ng kasi hindi ko masyadong binabasa yung kamay ko dahil may trabaho pa po ako eh. So para hindi ka agad hugas ng kamay, mapapasma tayo. So gumagamit ako ng gloves. Pero actually kung malinis naman yung kamay nyo, teka, pakita ko lang ng medyo malapitan yung ating mixture para mas makita po ninyo. Ayan na po siya. Yan. Okay. So, gagawin natin is kumbaga i-mix po natin lahat ng ingredients. Yan. Yan. Halo-halo lang po. Yan. Ihalo-halo lang po natin yan lahat hanggang sa magiging parang paste na po siya. Yan. Okay, ganyan lang po siya. Tapos, ayan, bago ko ilagay yung isa pa nating ingredients, okay, i-add ko lang yung ating oyster sauce. Okay, so,
Isa rin ito sa pampasarap ng siomai. Pero ito optional din naman. Yan. Wala kayong oyster sauce kung ayaw nyo lagyan. This is actually optional. Pero ako, ito kasi yung sikreto ko sa aking siomai. Just a tablespoon. Hindi naman kailangan pakarami natin nun. Yan. And then, pag medyo nahalo ko na po siyang ganyan, make sure lang po na yung nabibili po nating meat yung fresh po ano. Yan. Yan. Halo lang po. Yan. Kung malinis naman po yung kamay nyo, pwede po kayo magkamay-kamay. Ako lang po ito kasi may trabaho kasi ako. So, hindi ka agad ako makapaghugas ng kamay after makagawa nito. Then, ito na yung all-purpose flour natin that will serve as a binder. Okay, yan. So, sige, i-mix nyo lang po yan. Just a 1/4 cup para lang enough para mag-combine lahat ng ating ingredients. Yan, yan lang po. Stop na po tayo pag medyo parang paste na siya. Pero, since wala pa, pwede nyo pong gawin ito ng 2 kamay. Pero, okay na kasi sa akin to 1 kilo lang naman. Siguro kung gagawa kayo ng pangnegosyo nyo, pwede nyo pong i-doble lang yung mga list of ingredients na ilalagay ko mamaya after the video. Yan. So, yan. Kunting tiyaga-tiyaga lang po sa paghalo at pag-mix. Kung halimbawa gagawa kayo ng 2 kilos, kailangan 2 kamay siguro ang kailangan. Pero ako okay na ako dito. So, kunting halo na lang po. Pwede ko nang ipakita sa inyo kung paano po siya babalutin. At ito, pagkatapos ko siyang balutin, niluluto ko na po kaagad siya for 25 to 30 minutes. Palalamigin. Saka ko po siya ilalagay sa ref para pagkabaon ng mga bata. Pero sa umaga, wala tayong masyadong oras. So, kunting painit na lang, may baon na yung mga kids. Ayan. Okay. So, almost, ano na siya, oh. Makikita rin yung texture niya, almost paste na. So, talagang, kailangan pakahalo po natin yan para lahat ng ingredients nandyan po. Ayan. Ayan. So, kanina naglagay ako ng shrimps, pero dun sa mga, mura kasi kanina yung shrimps, kaya ito ang nilagay ko. Pero pwede natin i-option po yung carrots. At least, half a cup of carrots. Yan. Ilalagay ko na lang sa list of ingredients, yung optional. Kung walang shrimps na available, yan. Pwede po tayong maglagay ng carrots. Kung medyo mahal ang shrimps. Kino alam mo naman tayo, inuuna natin yung budget. At the same time, makagawa tayo ng pambaon ng mga kids. Okay, ganyan lang po siya kasimple. Almost done na po ito. Ang gagawin na lang natin is kukuha tayo ng ating scooper. Then, ipapakita ko po sa inyo. Makakabili po tayo nitong ating siomai wrapper sa grocery store o meron din po nabibili sa palengke. Ang brand niya is, kalimutan ko yung, check ko yung paper mamaya. Yan. Okay. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano yung pagbalot nito ng napakasimple at napakadali. Para lang po kayong, kaysa naman po, dyan lang tayo sa labas, walang ginagawa. Pwede naman tayong, yan, habang magpapalipas po tayo ng mga bakanting oras, yan, may magagawa po tayong baon ng mga kids. Okay? Alright, so, balikan ko lang po kayo. Yan. Tapos, papakita ko po sa inyo kung paano balutin. Okay. Kuha lang po tayo ng
Walang po tayo ng ating 1 tablespoon na scooper para mas pantay-pantay lang po yung magiging size niya. So, ganito lang po siya. Kuha lang po tayo ng okay, pwede na to. Hindi. Kailangan ko ng isa pang okay, sa pagbalot lang po, cold scoop lang po tayong ganyan. Ito ko na siya ilalagay. Tapos, kuha lang tayo at least 1 scoop. About a tablespoon. Pero yung medyo puno naman. Hindi naman yung talagang, yan. Kuha lang po tayo. Okay. Lalo na kung pambenta, mas maganda yung pantay-pantay yung size ng inyong siomai. So, ang sikreto lang po dyan, ang gagawin lang po natin is, hindi po natin, maliit tong aking nakuhang wrapper. Babawasan natin ang konti. Okay. Yan. Ang ginagawa ko lang po dyan, pagkuha po ng ganyan, itutulak nyo lang po yung dulo. Yan. Hindi mo naman kailangang, yan. Tulak mo lang yung dulo, push mo lang siya sa gitna. Yung pinakadulo ng wrapper. Yan. Isa pang tulak. Yan. Tapos, gaganyan lang po natin sa kamay natin. Yan. Yan. Ganun lang po siya kasimple. Yan. Yan. Meron na po tayong finished product na siomai. Okay. Yan. Pakita ko pa po isa pa. So, iganyan nyo lang po siya. Scoop. Okay. So, scoop. Okay, scoop. Tapos, lagay lang sa wrapper. Okay. Yan. Tapos, again, kuha lang kayo ng any knife, pwedeng plastic o ano, na pwede nyo siyang tulak, tusok sa gitna. Tulak, tusok sa gitna. Okay, just push. Ganyan lang po kasimple. Yan, just push it dun sa center. Ito hindi masyadong sandali. Yan. Gawin pa natin ng para. Yun. Yun. Okay. So, pag na-push nyo na po siya, pwede nyo na po yan. Ganyan. Okay. Meron na po kayong siomai. Perfect po ito sa baon sa school. Yan. Pwede ng baon yan sa school. Kasi yung mga anak ko kasi, nagbabaon kasi sa school yan, kaya kailangan i-prepare ko na ng Sunday pa lang. Yan. Okay. So, napakadali lang po. Pwede na po kayong gumawa nito. Simple lang po ang ingredients. Sa 1 kilo, marami na po kayong magagawa. So, pwede nyo nang ipabaon. Let's say, Monday. At saka pwede nyo po i-stock ito. Kasi, papakita ko mamaya, lulutuin na po lahat. We will cook this for 25 to 30 minutes. Kasi nangyari kasi before, hindi ko siya na pre-cook. Nagkaroon ng mahabang brown out. Ayun, na-defrost yung siomai, masira. Kung luto na siya, hindi ho siya masisira. So, ganun ang preparation. At saka, sa umaga, madali na lang. I-heat ko na lang siya sa steamer for 10 to 15 minutes. Pwede na. Hindi na ganun katagal ang pag-i-steam ko sa kanya. Kasi pre-cook na siya. Yan. So, isinasalang ko po siya sa steamer for 30 to 35 minutes. Then after that, cool down. Pag malamig na po, pwede ko na po siyang ilagay sa rep. Yan. Ganyan lang po kasimple. Tayo mga nanay, dumiskarte para sa baon ng mga anak. So, itutuloy ko lang po ito. Yan. Pakita ko isa pa minsan yung
paggawa. Ayan, ganyan ang itsura niya. Okay. Tutuloy ko pa po yung pagbalot. Tapos, mamaya ipapakita ko po kung yung finished lahat kung ilan ang nagawa natin for 1 kilo para mabudget po ng mga nanay na katulad ko. And then, sabay papakita ko na rin yung pag-i-steam. I-steam po natin. Tapos, after steam, pwede na po nating after na ma-steam natin, pwede po nating ipakita yung ating finished na siomai. Yan. Okay. So, ganun lang kadali para hindi kasi siya pumuglas. Itulak nyo lang yung bawat dulo. Yan, sa center. Bago mo siya pagdikitin na ganyan. Okay. So, may nagawa na po tayo dito na ilan. Tapusin ko lang po. Cut ko lang po muna yung video. Then, ituloy po natin mamaya sa pag-i-steam. Okay. Yan. After mapakulo natin yung tubig, lalagyan lang po natin ng konting oil. Yung top ng ating steamer. Yan. Lagyan lang po ninyo ng oil para hindi ho dumikit yung ating mga siomai. Ayan. Okay. Tapos, pwede nyo na pong pila yung ating mga siomai. Ayan. So, papakuluan po natin for 30 minutes. Tapos, mamaya balikan ko po kayo sa resulta. Yan ang ating mga siomai. Okay. Takpan lang po natin. Tapos, after 30 minutes, balikan po natin. So, after 30 minutes, nakagawa na po tayo. Ito na po yung ating homemade siomai. Meron pa po akong last batch na nakasalang, pero gusto ko nang ipakita sa inyo. After ko pong maluto for 30 minutes sa steamer, pinapalamig ko po muna dito. Tapos after palamig, ilalagay ko na po siya sa mga Tupperware. Tapos ilalagay ko po sa ref para pag kailangan po ng mga bata sa umaga, steam lang po ng 10 to 15 minutes. Ready na po ang kanilang homemade siomai, baon. So, titikman po natin. And, actually, ang mga kids, pagka-steam sa umaga, lagay lang sa baon na nila straight, okay na po yan. Hindi ko na po dinadagdagan ng ano kasi malasa na po ito. Pero pagka dito sa bahay, siyempre, gusto rin namin mag-ulam, nilalagyan pa po namin ng konting, yan, papakita ko lang po sa inyo. Ito yung ating cook siomai. So, yan. Lagyan lang po natin ng soy sauce. Yan. Siyempre, mas masarap pagka medyo, yan, may soy sauce. Tapos, meron po kaming homemade na chili garlic. Ipapakita ko rin po sa inyo sa next video ko na kung paano gagawa tayo ng chili garlic. Kasi gawa ng asawa ko po yan. Pero, hingin natin yung menu sa kanya. Tapos, bigyan lang po natin ng calamansi on top. Yan. So, ito, pagka hindi lang pambaon, pag gusto namin mag-ulam ng ganito, hindi na po natin kailangan bumili sa labas. At least, nakakasigurado pa po tayo na walang mga kung ano-ano pa mga preservatives. Okay? So, kayang-kaya nyo pong gawin ito. Sundan nyo lang po yung pinakita kong procedure kanina. Tapos, yung mga ingredients, kompletuhin nyo lang po. At meron na po kayong homemade siomai. Tikman po natin. Ito po yung hinahanap nating lasa ng siomai. Sigurado po tayong fresh yung nakukuha natin ingredients. Kasi tayo mismo bibili sa palengke. Gawa na po kayo. May baon na po yung anak ninyo. At of course, kung gusto nyo pong gawing negosyo para meron kayong mabenta sa mga kapitbahay nyo, kaibigan nyo, perfect na po ito. Masarap na, pasok pa sa bulsa. Okay? Please like and subscribe my video until my next video. See you! Bye!